Protesta po yan sa tapat ng isang universidad sa Cairo, Egypt bilang suporta sa mga Palestinian na naiipit sa gyera ng Israel at grupong Hamas sa Gaza. Ang panawagan nila, buksan na ang Rafah crossing para makapasok ang humanitarian aid. Samantala, ito na, tutukan na po natin ng GMA Integrated News ang sitwasyon dyan sa Middle East. Kasama pa rin si Rafi Tima. Rafi? Narito nga ako ngayon sa Cairo, Egypt at binabantayan natin ang mga aksyon ng embahada natin dito sa Egypt at sa mahigit na 100 nating kababayan na ilang araw nang nag-aabang sa pagbubukas ng Rafah Crossing. Yan at iba pang detalye abangan maya-maya lang. Salamat, Rafi. Ang malaking balita, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy pa rin po ang Maharlika Investment Fund. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo bago siya umalis kaninang umaga pa Saudi Arabia. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are... The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. Sabi ng Pangulo, huwag daw sanang i-misinterpret o isipin na may mali sa MIF Act kaya sinuspindi ang implementing rules and regulations nito. Sinisikap lamang daw nila na ma-improve o mapabuti at gawin pang mas pulido ang MIF. Ayon pa sa Pangulo, importanteng aspeto raw ang MIF sa biyahe niya sa Saudi Arabia para sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Tatalakayin din niya ang proteksyon ng mga OFW roon, pati yung hindi pa naibibigay na sahod na mahigit 10,000 OFW sa Riyadh. Naasahan makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Saudi. Ivan, nako, ito 11 days na lamang bago yung barangay at sangguniang kabataan elections. Ramdam na ramdam nyo ba? No. Ikaw, Connie? Ramdam mo ba? Dahil may mga opisyal nang kumakatok nagsimula ang 10-day campaign period. Ngayong Yes. araw na ito, dumami ang kaibigan natin. Ay, totoo at mga nangangatot bahay na sila. Sa Metro Manila ho, madaling araw pa lamang ay agad nagpaskil ng campaign materials ang mga may sinusuportahan ng kandidato. Mahigpit muna rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga dumaraan sa COMELEC checkpoint. Pinapahinto ang mga motorista para i-check ang driver's license at ORCR nila. Mga kabalita, paalala, visual search lamang ang pwedeng gawin ng mga otoridad at hindi pwedeng obligahin na bumabasa sa sakyan ng mga motorista. Dapat malinaw rin nakalagay ang pangalan at contact number ng COMELEC official at station commander. Ay talagang inaabangan, di ba? Dahil matagal na rin na, kumbaga, may mga naririnig tayo na bawal mangampanya, nangangampanya na, o ito opisyal na. Ngayon lang pala nagsimula kasi parang ilang linggo na ako nakakakita ng mga Pero bawal yun campaign materials. Di ba, pinapaalalahanan ng COMELEC yung ating mga kumakandidato na may kulong na hanggang 6 na taon, ha? Kung hindi ma-disqualify, Oo, di ba? Marami na rin sila. Ayon na nga sa mga kabalitang motorista, asahan na rin ho ng mas hihigpit pa yung mga COMELEC checkpoint ngayon pong simula na ang campaign period. Siguraduhin lagi niyo pong dala ang driver's license ninyo, pati na yung ORCR o yung LTO official receipt o certificate of registration. Kapag kayo ipinara ng mga pulis, sumunod kayo at maging magalang sa kanila. Huwag na rin magdala ng mga bawal gaya ng baril, patalim, para hindi kayo arestuhin. Sa datos kasi ng Philippine National Police, as of October 15, mahigit 1,400 nang inaresto dahil sa paglabag sa gun ban. At kasabay nga ng pagsisimula ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections, ang pagdami ho ng mga campaign poster sa iba't ibang lugar. Saan nga ba yan dapat makita mga kabalita? Ayan. Sabi po ng COMELEC, dapat daw nakapaskil yan sa mga common poster areas tulad ng barangay hall o center, plaza at palengke. Bawal naman yan ilagay sa mga puno, poste ng kuryente at private properties kung hindi nagpaalam sa may-ari.
Nakalagay rin dapat kung sino ang nagbayad para sa campaign materials. Kung walang gumastos, dapat nakalagay naman kung libre o donated po yan. Ito hindi nawawala mga insidente ng karahasan sa Bukay, Abra. Patay sa pamaril ang isang lalaking kandidato sa pagkabarangay Kagawad. Nangyari yan kahapon, bispiras ang simula ng campaign period sa BSKE. Sabi ng mga pulis, ihahatid ng biktimang si Catalino Turalba ang kanyang anak sa eskwelahan. Pero bago makarating doon, binaril na siya ng mga hindi patukoy na salari. Nagtamo siya ng tama ng bala sa likod. Ligtas naman ng anak niya na tumangging magbigay ng pahayag. Sa huling tala ng COMELEC, 200 na ang umatras na kandidato sa Abra. Bagong balita po ngayong umaga, may isa pa tayong kababayan na nasawi sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas at kinumpirma po yan ng Israeli government sa ating Department of Foreign Affairs. Wala muna ibang detalyeng inilabas dahil sa hiling na rin ng pamilya. Siya na po ay kaapat na Pilipinong nasawi sa kaguluhan doon. Ang ating embahada naman sa Cairo, Egypt, naghahanda ng salubungin ng ating mga kababayang naiipit sa Gaza. Kumuha tayo ng update mula kay Rafi Tima. Rafi, anong sitwasyon mo dyan sa Egypt? Connie, Ivan, nandito nga ako sa Cairo. Nasa loob lang tayo ng hotel dahil medyo mahigpit yung mga otoridad sa pagko-cover ng media. Lahat dapat ay may permit. Ganyan pa man, Connie at Ivan, pipilitan nating maihatid yung pinakahuling balita mula rito. At isa nga dyan, yung pagkumpirma ng opisina ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na napagkasunduan nila ni US President Joe Biden na buksan na ang Rafah border. Nagkausap daw sila sa pamamagitan ng telepono. Papayagan na ang pagpapapasok ng mga 20 truck ng humanitarian aid sa Gaza. Makikipagtulungan daw ang dalawang bansa sa mga humanitarian organization sa ilalim ng United Nations. Gagawin daw nila ito ng sustainable. Bukod kasi sa kakulangan sa supply ng tubig at kuryente, ubos na ang supply ng pagkain sa loob ng Gaza. Sabi ni Biden, dapat bigyan ng credit ang Egyptian President sa pagpapapayag dito. Bago pa man umusbong ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, sa Rafah crossing dumadaan ang mga nasa Gaza. Ito lang kasi ang maaari lang daanan dahil sa barikada ng Israel sa border ng Gaza. Kontrolado rin ng Israel ang air at sea travels. Ivan? Rafi, na pag-usapan na ni Pangulong Biden at ang Pangulo ng Egypt na bubuksan na, okay. Pero bukod sa pagpapasok ng humanitarian aid, papayagan na rin bang makalabas yung mga nag-aabang sa border? May plano na ba para sa repatriation ng ating pamahalaan? Yun ang ating aabangan, Ivan, dahil yan ang inaabangan din ng iba't ibang embahada. Dahil hindi ibig sabihin na bukas na ang crossing para sa humanitarian aid, ay automatic na mabubuksan na rin ito para sa mga lalabas naman ng mga naiipit sa gulo dyan sa may Gaza. So, yun ang inaabangan pati ng ating embahada. Actually, nakaredy na yung mga bus. Nung Friday last week ay nakapagrenta na ng 3 bus ang embahada ng Pilipinas dito sa Cairo, Egypt. Pero bumalik lamang ito dahil hindi nga natuloy itong paglabas ng ating mga kababayan. Pero ngayon ay handa na raw silang bumalik doon sa may malapit sa border crossing para kapag kalumbas na yung ating mga kababayan ay nakahanda na yung ating embahada doon at nakahanda na rin yung kanilang mga papeles. Pagkatapos nun, kapag nadala na sila dito sa Cairo, ay naasa magsistay muna sila siguro ng mga 2 araw sa mga hotel dito bago maproseso yung kanilang mga papeles. Pauwi naman dyan sa Pilipinas, Ivan. Oo, Rafi, kanina nakausap ko lamang si Yusek De Vega, no? At ang sabi niya nga, though magkasundo na ang Amerika at ang Egypt na ito'y buksan na para sa humanitarian aid itong Rafah crossing, ang sinasabi niya, wait and see pa rin no? Within 24 hours kung makakatawid na yung mga narariyan nating mga kababayan. Pero may balita na rin ba kung more or less nadagdagan na ba yung sinasabing 80 na mga kababayan nating nandyan? Ang nasa listahan na Connie ng embahada ng Cairo dito sa embahada ng Pilipinas dito sa Cairo ay mahigit 100 yung kanilang nasa listahan. Sinabi sa akin ni Ambassador Tago kahapon na kahit na hindi nag-signify na uuwi yung mga Pilipino ay iniligay nila na rin sila sa listahan dahil kapag nag-worsen nga naman yung sitwasyon doon ay baka mag-cut off yung communication.
At nag-decide silang lumabas ng Gaza at pumasok dito sa may Rafah crossing, ay naroon na yung kanilang pangalan. So, ang nasa kanilang listahan, mahigit 100, connect yun kanilang pinaghahandaan na makatawid dito sa border. Okay, pero dun sa nakikita nating ipinadala mong video, no, may mga truck no, na dumadaan, papunta ba ito ng border ng Rafah? At ano yung magiging sitwasyon o naging sitwasyon ng paglabas mo at nakita mo doon sa may area na yon? Papunta pa lang tayo mamaya, Connie, doon sa may lugar na yan, yung mga naunang pumunta dyan, yung mga embassy staff, at pinigilan sila sa isang bayan. Siguro mga 3 oras pa bago umabot ng border dahil kailangan tumawid sa Northern Sinai. Ang Northern Sinai kasi meron ding mga security issues doon kung kaya't mahigpit ang mga Egyptian authorities para sa pagpapasok. Kahit ng mga Egyptian citizens doon sa lugar na yan, kung kaya't napakalayo pa sa Rafah crossing ay pipigilan na itong mga convoy ng mga aid at mga diplomats talagang hindi na pinapapasok. Pero yun nga, pinapalusot na yung ibang mga humanitarian aid sa didikit mismo sa may Rafah crossing. Pero main bulk ng mga aid ay galing sa isang airport na 2 oras lamang ang layo mula dito sa may Rafah crossing. Kung kaya mamaya ay makikita natin kung yung ibang mga embassy staff ng iba't ibang nationalities ay nandun pa at nag-aabang. Kasi yung ating mga embassy staff ay umuwi na muna dito sa Cairo para dito na maghintay ng balita kung mabubuksan na ba itong Rafah crossing. Samantala, bukod nga rito sa Egypt ay nagkaroon din ng protesta sa iba't ibang bahagi naman ng mundo. Sa Hebron sa West Bank, libu-libong Palestinian na nagmarcha sa kalsada para magprotesta laban sa patuloy na pagbobomba ng Israel sa Gaza. Ang iba, nagsimula ng sunog at namamato. Nakiisa rin ang mga Yemeni sa Palestinian. Bit-bit nila ang watawat ng Palestine bilang suporta. Hanggang sa New York sa Amerika, may mga nagprotesta rin. Sigaw nila, Free Palestine. Bukod sa panawagan para sa tigil putukan, kinukundina ng mga ralista ang pagpapasabog sa Al-Ahli Arab Hospital sa Gaza kung saan may namatay ng mga sibilyan at mga bata. Samantala, bago naman ang kasunduan sa pagitan ng US President Biden at Egyptian President Al-Sisi, vinito ng Amerika sa United Nations ang desisyon tungkol sa pagpapapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Kahapon, pinagbotohan ng UN Security Council ang resolusyon kaugnay rito. Sa 15 miyembro ng Council, 12 ang pumayag. Abstain naman ang Russia at ang Britain. Sabi ng Amerika, kailangang suportahan ang mga hakbang na ginagawa sa pamamagitan ng diplomasya. Dismayado raw sila na hindi nabanggit sa resolusyon ang karapatan ng Israel para sa self-defense. Bumisita si Biden sa Israel para alamin kung ano ang plano ng kaalyadong bansa at ipakiusap na payagan ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza. Pumayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagpasok ng aid galing sa Egypt pero hindi galing sa border nila sa Israel. Isa pang world leader sa United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak ang inaasahan ding bibisita sa Israel ngayong Huwebes. From premiere night, cinema showing, pati na rin sa block screenings, certified hit ang pelikulang 5 Breakups and a Romance ni Alden Richards at Julia Montes. Talagang hindi nila napigilan na pumalakpak sa ending. So I'm very happy na nagustuhan nila yung pelikula. It's a beautiful love story na alam mo yung hindi OA, very real, very realistic. Naiiyak ako pero kailangan kong pigilan kasi yung katabi ko hindi ko matapik. Parang nag-give siya ng different meaning sa breakup. That's so beautiful. Congratulations po. Ilan lang yan sa mga positive review ng pelikula hatid ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Entertainment. Kahapon, may pa-block screening naman ng Sparkle GMA Artist Center na dinuluhan mismo ni Alden at ng co-star niya na si Gil Cuerva. Present din dyan ang ilang Sparkle talents gaya ni Barbie Forteza at spotted din sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo at GMA Director Dominic Zapata. Chika ni Asia's multimedia star, wala raw mapaglagyan ng tuwa niya sa suportang natatanggap nila. The team's very happy with the feedback since the premiere night to today. I've been reading tweets, posts on social media. Grabe, wala akong masabi and grateful. Worth it lahat ng pagod.
Binisita ni Philippine Ambassador in Israel Junie Lailo Jr. ang isang Pinoy caregiver na sugatan matapos umatake ang grupong Hamas. Nabaril sa kaliwang braso ang ating kababayan na si Joey Pagsulingan nang umatake ang Hamas sa Kibbutz Be'eri. Nagpapagaling siya sa ospital matapos masagip ng Israeli Defense Forces. Nagbigay ng tulong pinansyal ang embahada sa sugatang caregiver. Binigyan din siya ng pagkain at groceries ng iba-iba nating kababayan sa Israel. Libo-libo po nating kababayan ang apektado nitong giyera ng Israel Forces at grupong Hamas. Samantala, dumating na dyan sa Pilipinas ang 16 na Pilipinong nagpa-repatriate mula dito sa Israel. Sa kanilang pagdating, sinuri sila ng mga tauhan ng Department of Health. Matapos niyan, nagkaroon ng isang programa kung saan sinabi ang mga tulong na kanilang makukuha. Kwento ng isa sa mga nakaligtas, gusto na niyang makauwi matapos maranasan ng kanyang lugar ang kaguluhan sa Kibbutz Be'eri. Isa yun sa mga unang sinalakay ng grupong Hamas. Bukod sa financial assistance, may matatanggap din ang kanilang pamilya na educational at livelihood assistance. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Pedro Lailo Jr., may isa pang batch ng mga Pilipino mula Israel na darating dyan sa Pilipinas bukas. Balita ko naman, sa Amerika, patay ang isang batang Palestino dahil sa hate crime kaugnay ng Israel-Hamas war. Dala ang kandila at ilang signages, nagsama-sama sa isang gymnasium ang community ng Plainfield sa Illinois para alalahanin sa vigil ang 6 na taong gulang at Palestinian-American na si Wadea Al-Fayumi. Sugatan naman ang kanyang ina. Lumalabas sa investigasyon na pinagsasaksak umano sila ng kanilang landlord matapos makinig ng conservative radio talk tungkol sa giyera. Kinundina ng ilang dumalo ang diskriminasyon na sinapit ng mag-ina. Sa mga kabalita naman nating umiikot ang negosyo sa itlog. Naku, baka raw tumaas pa ang presyo niyan hanggang Pasko na. Naku naman, paano mga dessert, Connie? Oo Yung handaan nga. na sa gaya ng leche flan. Naku. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Itlog na ang pinakamurang protina ngayong nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. Pero nasa 7 piso o higit na ito, mas mahal ng piso kumpara noong Agosto ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Dagdag gastos yan sa maliliit na negosyo, gaya sa karinderya ni Aurora. Kaya minahala na rin nila ang presyo ng ulam na itlog. Mas mababa before, like 6 pesos na pwede mo siyang ibenta ng 10 pesos pagka niluto. And then ngayon, 9 pesos na yung medium size, pag binenta 15. Ang egg retailer ngang si Rosita, plano na munang tumigil sa pagtitinda ng itlog. Konting kita na lang, i-retail mong ng 9 to 70, 30 pesos lang. Kilalang bagsakan ng mga itlog itong Santa Cruz, Maynila. Ramdam na raw dito ng mga wholesalers ang pagtaas ng presyo at paghigpit ng supply. Sa tindahan ngang ito, kung dati punong-puno raw ito ng mga itlog, ngayon halos kalahati na ang nabawas sa kanilang supply. Tumaas po ng 10 pesos bawat tray. Kakaunti po ang stock. Tsaka nagkalyata sila. Kaya kumonti ang production. Kaya magmamahal na rin daw ang mga leche flan ng ilang negosyante na paboritong handa at panregalo pa naman kung kapaskuhan. Para ma-maintain po yung quality ng aming tinda, kailangan hindi namin babawasan yung ingredients, magdagdag na lang kami ng presyo. Ayon sa Philippine Egg Board Association, bumababa ang supply habang tumataas ang demand at apektado na ang farm gate price na nasa halos 6 na piso na o higit pa. 5 piso lang yan nitong Agosto. Marami yung nagbabas ng alaga. Yun ang nangyayari, kaya nasa low side tayo ng supply. Depende, may sariling mundo yan eh. Kahit hindi naman magtaas ang presyo sa farm gate pagka Christmas season, tataas sila eh. Ayon naman sa DA, talagang tumataas ang demand pero humahabol na rin ang supply. Ngayon ay nag-ramp na uli sila ng production, so we can expect na lalapas na uli sa demand. Mga kabalita, lumalakas ang pag-iral sa bansa ng northeasterly surface wind flow. Apektado na nito ang northern at dito nga sa Central Luzon, ayon yan sa Pag-asa. Bukod dyan, nakakaapekto ngayon sa ilang panig ng Southern Luzon itong tinatawag naman na shear line. Ito yung pagsasalubong ng malamig na northeasterly at ng easterlies o mainit na hangin galing yan sa silangan. Ngayong araw, nakapagtala ang City of Pines, Baguio City ng 16
19.8 degrees Celsius na minimum temperature ayon yan sa Pag-asa. 21.5 degrees Celsius naman dito sa may Tanay Rizal, 22 degrees Celsius sa Basco, Batanes, at 23.6 degrees Celsius naman dito sa may Tuguegarao. Yan ang minimum temperature nga sa Cagayan, ano? Habang 24.8 degrees Celsius naman sa Science Garden, dito nga yan sa Quezon City sa Metro Manila. Sa mga susunod na oras, asahan ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao base sa rainfall forecast yan ng Metro Weather. Uulanin din ang ilang panig dito nga ng Visayas. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya naman landslide. Asahan din muli ang ulan dito naman sa Metro Manila. Ako po si Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na squatter ang China dahil sa panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. No? Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Ang pahayag ni Teodoro ay kasunod po ng paratang ng Chinese Foreign Ministry na iligal na inookupahan ng Pilipinas ang Pag-asa Island na anilay bahagi ng kanilang teritoryo. Tinawag din nilang provocative o panguudyok ang ginagawang mga resupply mission ng Pilipinas doon. Ang Pag-asa Island ay nasa ilalim ng pamamahala ng Kalayaan Municipality sa Palawan. Sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, ano nga ba ang epekto nito sa Pilipinas? Para pag-usapan niya, nakasalang sa balita ko ang CEO at Managing Director ng think tank na Stratbase at isa ring geopolitical analyst, Professor Dindo Manhit. Professor, magandang umaga po. Welcome sa balita ko. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa inyong mga taga-pakinig. Professor, ang nagkaguluhan po nangyayari half a world away, ika nga. Pero tayo dito sa Pilipinas, mga ordinaryong Pilipino, may dahilan ho ba para mag-alala sa magiging epekto ng gyerang ito sa atin? Sa panahon ngayon, wala pa in terms of direct impact. Ang impact na posibleng mangyari, of course, ay ating mga kababayan na andoon as overseas Filipino workers. They will be affected. Kita nila, saka yung mga padala nila. But in the broader sense also, of course, any conflict in the Middle East, maaaring may apekto rin sa supply of oil that we are an importer, a big importer. So baka tamaan tayo on that. But sana, mukha namang may interventions ang iba't ibang bansa na wag lumala pa ito in terms of it affects the whole Middle East. So, you're saying, Professor, hanggat hindi ho nagsuspill over itong conflict sa mga major oil-producing countries, hindi ho tayo dapat mag-alala? Yun ang aking pananaw dito. Kaya maganda na tuloy pa rin yung pag-host ng Kingdom of Saudi Arabia with ASEAN delegations. Maganda rin yung mga attempts by Western leaders to talk to leaders within the Middle East na talagang ilimita itong conflict na ito between Palestine in terms of terrorists like Hamas saka ang Israel Defense Forces. And I think they're even allowing Egypt to help out yung mga refugees. So parang nililimit o kinokontrol yung conflict na ito to that area. Okay. Professor, kung sakali mang lumala pa ito at sana wag naman, ano ho ang dapat na ginagawa na ng ating pamahalaan para magkaroon po tayo ng mas matibay po na ekonomiya? Of course, ang epekto lang naman sa atin ay yung issue nga ng dalawang bagay. There's a source of oil, which is very important to our economy. At ikalawa, yung presence of OFWs na hindi lamang sa Israel yan, but also tatawid sa different Middle East countries. So there should be initiatives now by government to how can we address tong possible supply challenges of oil sa atin, sa ba't tayo makipag-usap. Kasi kalawa naman, on the part of our OFWs, how do we secure them? And of course, any problem with security of overseas Filipino workers, or they forced to be repatriated, it affects also
strong part of our economy, which is yung remittances. Yes. Dapat pagtingnan natin at paghandaan paano ma-address to. At ako naniniwala naman ako na given the presence of a lot of interventions to really limit the conflict between, not even with the Palestinian people, but with Hamas, the terrorist group against the Israel Defense Forces, hindi ito lalala. Ano pong aral ang makukuha ng Pilipinas sa gulong ito bilang isa rin pong bansa tayo na may kinakaharap ding issue sa teritoryo? Dapat klaro talaga na ang pinapakita naman dito ng Israel, di ba, something that we should learn from also is how they stand up for their people. Of course, people would say that may overreaction naman ng Israel with regards to the Palestinian area, the West Bank. But sa atin, it's important how the culture, the thinking, the strategic thought with regards to how do you protect your territory, your national interest. And that's what we are seeing now from our own government. I was just listening to the previous news, diba? How our Secretary of Defense is making a strong stance against China. These are the things that we need. No? And maybe with statements comes actions also. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras. Professor Dindo Manhit ng Stratbase. Thank you, sir. Thank you. It affects also strong part of our economy, which is yung remittances. Yes. Dapat pagtingnan natin at paghandaan paano ma-address to. At ako naniniwala naman ako na given the presence of a lot of interventions to really limit the conflict between, not even with the Palestinian people, but with Hamas, the terrorist group against the Israel Defense Forces, hindi ito lalala. Ano pong aral ang makukuha ng Pilipinas sa gulong ito bilang isa rin pong bansa tayo na may kinakaharap ding issue sa teritoryo? Dapat klaro talaga na ang pinapakita naman dito ng Israel, di ba, something that we should learn from also is how they stand up for their people. Of course, people would say that may overreaction naman ng Israel with regards to the Palestinian area, the West Bank. But sa atin, it's important how the culture, the thinking, the strategic thought with regards to how do you protect your territory, your national interest. And that's what we are seeing now from our own government. I was just listening to the previous news, diba? How our Secretary of Defense is making a strong stance against China. These are the things that we need. No? And maybe with statements comes actions also. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras. Professor Dindo Manhit ng Stratbase. Thank you, sir. Thank you. Dahil sa nararanasang tagtuyot sa Brazil, sobrang baba na ng level ng tubig sa Amazon River. Ngayon po kasi may taas na lamang na 44.6 feet ang water level sa ilog kumpara sa 57.74 feet noong 2022. Ito raw ang pinakamababa mula nang itala ang water level noong 1902. Dahil dyan, stranded ang ilang bangka. Nabawasan na rin ang supply ng tubig at pagkain sa ilang lugar doon. Ayon sa mga otoridad, mahigit 480,000 na residente apektado ng tagtuyot doon. Sa letrang E, tantusan nyo na ang inyong mga kalendaryo para sa comeback ng K-pop superstars na ENHYPEN. Sa Weverse at X, shinare ang announcement ng kanilang label na Be-Lift Lab para sa 5th mini-album ng boy band entitled Orange Blood. I-release na yan this November 17. Kailig naman ang NGene sa nilabas na promotional calendar para sa new era ng ENHYPEN. Chika sa isang press release, continuation daw ang mini-album na ito ng kanilang previous album na Dark Blood. Balita tayo sa sports. Nakuha na ng defending champs na Letran Knights ang una nilang panalo sa NCAA Season 99. Sa kanilang laro kahapon, tinambakan nila ang San Sebastian Golden Stags. Sa halftime pa lang, lumamang na sila ng 20 points. Ang final score, 86-71. Sa isa pang laro, patuloy ang pag-dominate ng Mapua Cardinals ngayong season. Tinalo nila ang Arellano Chiefs sa score na 79-65. Number 1 pa rin sa rankings ang Cardinals sa kanilang 7-1 standing. Bukas magtatapat naman ang Benil Blazers at EAC Generals. Maglalaro rin ang San Beda Red Lions laban sa Golden Stags.
Patay ang isang habal-habal driver matapos barilin sa San Isidro, Leyte. Sa investigasyon ng pulisya, naghahatid daw ng pasahero ang biktima nang barilin siya sa ulo ng mga suspect. Sugatan naman ang sakay niya matapos mahulog. Sabi ng mga nakakita, tumakas daw agad ang mga suspect na riding in tandem. Sa Bicol Region, sanib puwersa ang pulisya at COMELEC sa pagbabantay ng mga na-deliver ng election paraphernalia. Idiniretso ang mga yan sa opisina ng Camarines Sur Provincial Treasurer's Office. Mahigpit niyang binabantayan para hindi mawala, manakaw at maiwasan ang election-related incidents. Handa naman na raw ang Pili Municipal Police Station sa deployment plan para sa mga opisina ng COMELEC sa lalawigan. At sa mga mabibiling Christmas lights isa po yan sa mga ininspeksyon ng DTI at may balita live si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nag-inspeksyon ng DTI kasama si Senate Committee Chairman on Commerce, Trade and Entrepreneurship, Senator Mark Villar ng iba't ibang mga produkto kabilang na ang Christmas lights, mga appliances at ilang mga household fixtures. Masusing nag-inspeksyon kanina ang DTI kasama ang Bureau of Product Standards sa isang houseware and fixture store dito sa May Pasig. At iba't ibang kagamitan ang kanilang inspeksyon para masigurong meron itong tatak ng ICC at PS Mark para masiguro ang kalidad ng bawat produkto. Maging mga Christmas lights, siniguro may mga tatak para masiguro na maganda ang kalidad ng mga ito lalo ngayong magpapasko kung kailan marami ang bumibili nito. Ayon kay Senator Villar, marami din mga imported products at minsan may mga nahuhuli ding nagbebenta ng mga substandard na products kaya importante ang regular na inspeksyon. Hindi lang daw mga makailang tindahan o mga malalaking tindahan, pati mga maliliit na tindahan ay kasama rin sa i-inspeksyonin para masiguro ang kanilang compliance. Samantala, Connie, ayon kay DTI Assistant Secretary Mary Jean Pacheco, ay maaaring mag-download ng application sa ating mga cellphones para ma-check ang ICC at PS markings ng bawat produktong bibilhin. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. At yan ang mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Aubrey Carampel, Katrina Son. Sa ngalan ni Rafi Tima na nasa Cairo, Egypt, ako po si Ivan Mayrina para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.